Abay, kung walang sinasabi at kung ang ebanghelyo ay hindi buhay at walang kinalaman sa nangyayari sa atin sa kasalukuyan, bakit pa natin ito pahalagahan? Hindi ko lang po minsan maintindihan, lalo na sa mga kritiko ng simbahan, bakit ganun? Kapag nakikialam din naman ang simbahan sa mga bagay na dapat ay katungkulan na ng pamahalaan, bakit walang nagsasabi ng, "Oy, simbahan!" Magandang araw po sa inyong lahat, Sir JR po ng Usap-Usap University at mga ka-U3. Welcome back na naman po dito po sa ating regular show dito po sa U3. At para po sa ating mga baguhan, tuloy po kayo dito sa Usap-Usap University. Para naman po sa ating mga returning subscribers, maraming salamat po sa laging pagsubaybay, panonood. Ayan, sa pag-abang ng latest episode natin, we are very close now to 190,000 subscribers. Kaya maraming salamat po. Mga ka-U3, kung napansin niyo po, ang mga topic ay kumbaga parang nagde-link. So the last time po, it was religious and political. So the same pa rin po na topic po for today. But our staff told us na medyo maiksi daw po itong episode natin ngayon. But this was the preaching of Father Fidel Roura, mga ka-U3. And kung maalala nyo po, we already gave our reaction din po sa isa sa mga videos po ni Father Fidel. Sa akin pong background sa pag-aanalisa, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nakapagdebate sa ABS-CBN News Channel, member ng isang international public speaking organization at naging representante ng Pilipinas sa isang komperensya na inorganisa ng Harvard University sa Amerika. Mga ka-U3, I think alam niyo naman po yan, hindi po ako Katoliko. Maaari na I may sound like I am agreeing or disagreeing, mga ka-U3. But one thing I could really guarantee you, wala po akong religious agenda. Wala po akong sinasabi ng isang particular na reliyon ay dapat niyong kaaniban o huwag niyo dapat kaaniban. I'm just giving my honest and genuine lamang po na reaction. So, everything now is ready. Let us watch this video together. Sabayin niyo po ako. Let's go. Sumayin niyo ang Panginoon At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, "Bakit po ninyo dinadaan sa talinghaga ang inyong pagsasalita sa kanila?" Sumagot siya, "Ipinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kaunting nasa kanya ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga sapagkat tumitingin sila, ngunit hindi nakakakita, at nakikinig, ngunit hindi nakaririnig ni nakakaunawa. Natutupad nga sa kanila ang hula ni Isaias na nagsasabi, "Makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makakaunawa. At tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita. Sapagkat naging mapurol ang isip ng mga ito. Mahirap makarinig ang kanilang tainga at ipinikit na nila ang kanilang mga mata. Kung gayon, or kung hindi gayon, di sinsanay nakakakita ang kanilang mga mata, nakakarinig ang kanilang mga tainga, nakakaunawa ang kanilang mga isip, at nagbalik loob sila sa akin at pinagaling ko sila." Sabi ng Panginoon. Mapalad kayo sapagkat nakakakita ang inyong mga mata at nakakarinig ang inyong mga tainga. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang nagnasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi ito nakita, at ang makarinig sa inyong naririnig, ngunit hindi ito napakinggan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga sa inyong lahat. Mainit na namang issue ngayon ang pakikisawsaw o pakikialam daw ng simbahan sa pamahalaan. Ang dalawang ito raw ay magkaiba. Dapat ang simbahan ay hindi na talaga nakikialam pa. Pero kung iisipin po natin mabuti,
Kristiyanong bansa tayo eh. Marami kung hindi man lahat sa mga opisyal ng gobyerno ay mga Kristiyano. At hindi nawawala ang inyo pong pagiging Kristiyano dahil lamang kayo po ay naging opisyal ng ating gobyerno. In fact, dapat dala-dala nyo ito. And in fact, dapat mas una ito. Halimbawa po ako pare, pero una sa pagiging pare ko ay ang pagiging Kristiyano ko. Mas mahalaga po ito. Magpapakabuti ako, hindi dahil lang pari ako, kundi una, sigit sa lahat, Kristiyano ako. Dapat ako'y nagpapakabuting tao. And on the other hand, kami pong mga lingkod dito sa simbahan ay mga Pilipino rin pong tulad ninyo. Ano ba itong please? Ibig sabihin, katulad po ninyo, may karapatan din po kaming maglahad ng aming saloobin sa gobyerno. Kung may nakikita po kami para sa amin na hindi na tamang pamamalakad ito. So dito pa lamang po makikita natin, medyo mahirap na talagang paghiwalayin. At sa mas lalim nga pong pagninilay pa, sana we realize na bawat tao sa mundong ito, under man ng kung anong gobyerno o kung anong bansa kahit hindi Kristiyano, lahat ng tao ay anak ng Diyos. And so, nasa ilalim ng sakop ng Diyos, kaya dapat ay nasa pangangalaga din ng bawat lingkod ng Diyos. Kaya nga po mapapansin ninyo, there are times na nagsasalita din ng simbahan ng concern nito kahit sa mga bansa o gobyernong hindi Kristiyano. Lalo pat kapag nakikita niya na nasasamantala o nasasacrifice na ang karapatan at dangal ng tao. Hindi po kami po pwedeng magsawalang kibo dito. Ang sabi nga po ni St. Paul sa 1 Corinthians 9 verse 16, "Woe to me if I do not preach the gospel." Kaawa-awa ako kung hindi ko ipapahayag ang ebanghelyo. And that's very true. Kaawa-awa po kami. Okay, before we continue mga ka-U3, of course, we have to contextualize this. Pag sinasabi po kasi natin na pakikialam, quote-unquote, pakikiramay o ang pagdadamay ng politika sa mga homily, sa mga sermon mga ka-U3, ang una po kasing dapat natanong dyan, in what way? Because truly, I agree with Father Fidel here, ang mga pari man ay mamamayan din ng Pilipinas. Sila ay Pilipino rin. At the same time, of course, they are Christians and they have a duty to speak up. Sa aking perspective, if we talk about politics, if it touches about morality and faith, no, mga bagay na kung saan kinoconsider ng authority ang ating po mga pare, ang ating mga spiritual leaders, I think hindi masama na mag-release sila ng statements mga ka-U3 on particular issues. Pero kapag labas na rito, I think doon na yung nagkaka-issue eh. Kasi for example, isang particular na sinusulong na batas na para sa kabutihan sekular, but if the church would always interpret this as something that is a moral issue, doon nagkaka-problema. So marami na po yan no, sa history po ng Pilipinas, issues about reproductive health, ayan, abortion, death penalty, who is the right person to vote? Kasi may mga grupo po na nag-e-endorso ng mga particular na mga kandidato. Is that considered to be part of morality by extension mga ka-U3? So this video by Father Fidel is quite timely. Although kung napansin niyo po, meron siyang face mask, so I'm guessing this is still around the pandemic time mga ka-U3. But anyway, let's continue. Hindi sa inyo, kundi sa Diyos na nagbigay sa amin ng katungkulang ito. Hindi nga ba, ang sabi sa Ebanghelyo, matakot ka na. Hindi sa kung ano, kundi sa Kanya na po pwedeng magbulit sa iyo sa impyerno. Isa nga daw po sa pangunahing kampanya ng pare ay hindi naman talaga magdiwang ng mga sakramento eh.
At hindi magpatayo ng kung ano-ano. Ang pangunahing kampanya ng pari ay ang magpahayag ng Ebanghelyo. Ebanghelyong siguradong may sinasabi sa sitwasyon ng mundo. Abay, kung walang sinasabi at kung ang Ebanghelyo ay hindi buhay at walang kinalaman sa nangyayari sa atin sa kasalukuyan, bakit pa natin ito pahalagahan? Bakit pa natin ito pagninilayan? At kung ang simbahan ay titigil sa pagpapahayag ng katotohanan, ano pang magiging silbi ng simbahan? Baka pulutin na tayo pare-pareho sa kangkungan. Tandaan po natin ang simbahan ay natatag dahil sa katotohanan at patuloy na nagiging matatag dahil sa patuloy nitong pagsaksi sa katotohanan. Katotohanang hindi nakabatay sa gusto ng tao, kundi katotohanang nakabatay sa gusto ng Diyos para sa ating mga tao. Sabi nga, the church may hurt us with the truth, but she will never comfort us with a lie. Kaya nga sa palagay ko, hindi po pwedeng ang simbahan ay laging neutral. Talagang dapat meron siyang paboran. At ang kanyang papaboran ay ang Diyos lamang. Therefore, siya na. Hindi talaga po pwedeng hindi makialam. Lalo pat kung nakikita niya na hindi pinahalagahan ng pamahalaan ang kalooban ng Diyos para sa mga mamayan. At bagkus, ang pamahalaan ay nagiging parang Diyos na nagpapasunod na lamang sa mga mamayan ayon na sa kanyang sariling agenda o kagustuhan kahit pamali na yan. Hindi ko lang po minsan maintindihan, lalo na sa mga kritiko ng simbahan, bakit ganun? Kapag nakikialam din naman ang simbahan sa mga bagay na dapat ay katungkulan na ng pamahalaan, bakit walang nagsasabi ng, "Hoy, simbahan! Huwag kayong makialam! Trabaho ng gobyerno yan!" Halimbawa, nang magpatayo ang simbahan ng mga libreng bahay para sa mga nabiktima ng bagyong Yolanda. Nang magbigay ang simbahan ng mga relief goods sa mga nabiktima ng Yolanda, bakit walang nagsabi, "Ay, simbahan, huwag kayong makialam, trabaho ng gobyerno yan"? Bakit nang mula noon hanggang ngayon ay nagpapatayo na ang simbahan ng lugar para sa mga inabandonang bata, sa mga matandang wala nang nag-aalaga, sa mga biktima ng pang-aabuso at marami pang iba? Bakit walang nagpo-post ng, "Ay, simbahan, huwag kayong makialam, trabaho ng gobyerno yan"? Bakit? Shortcut na natin kasi marami pa po eh. Halimbawa, ngayong pandemya, di ba nagbigay ang simbahan ng nakalap na itong donation mula sa Caritas Manila, nagbigay din ng simbahan ng kung ilang bilyong halaga ng donation para sa mga nabiktima ng pandemya. Noon hanggang ngayon, ha? Bukod pa dito ang tinutulong ng mga parokya sa kanilang mga parokyano. Bakit wala yatang nagpo-post ng, "Ay, simbahan! Huwag kayong makialam, trabaho ng gobyerno yan"? So, I remember, na ganito po talaga yung style ni Father Fidel, medyo funny, ayan, so nagbe-make siya ng face, mga facial expressions niya. But going back mga ka-youth, so here, obviously, the main point of this homily is in letting people understand na kinakailangan talaga, hindi talaga pwede na hindi makialam ang simbahang Katoliko sa mga issues na pampolitikal o sa mga gawaan pampolitikal. Ng essence naman kasi ng religion, it's a way of life. And while yung management ng affairs natin pampolitikal, ekonomiya,
kaya ay masasabi natin na sekular, nag-overlap kasi yan mga ka-youth sa day-to-day po na pamumuhay natin, kung kaya hindi maaaring, sabi nga ni Father Fidel dito, na hindi makialam at hindi makiramay ang simbahang Katoliko. And I also like what Father Fidel mentioned here. The church was founded upon truth. And sinabi niya rin na ang katotohanan na ito, ang truth, ay nakabase sa kagustuhan ng Diyos, mga ka-youth, hindi sa kagustuhan ng tao. And in a way, this kind of resistance is anchored on the fact that the government does things and controls things as if it is also a God. So isa din sa mga dapat na labanan at i-resist, kumbaga, no, ng simbahang Katoliko. Although sa ibang religion po, they take the idea of the separation of church and state to the extreme. Ano po? What I remember, I think it is Saksi ni Jehovah, mga ka-youth. Hindi nila pinag-join, no, ng military service ang kanilang mga membro. At kung di ako nagkakamali, hindi rin yata kumakanta, ano, pag national anthem, something like that. So anyway, mga ka-youth, kung kayo po ay member ng iba pang mga reliyon o iba pang mga sekta, I would like to know, sa inyo bang simbahan, pinagbabawalan ba na mag-preach ang isang pastor or ministro patungkol sa mga political na nangyayari sa ating lipunan, mga ka-youth? Or you think na okay lang sa mga issues sa moralidad, okay lang na i-relate nila ito sa ating reliyon? How about endorsement of political parties or political candidates, mga ka-youth? Ang inyong simbahan ba ay nag-a-allow din ng endorsements from different political groups or political parties? So please comment below. Ayun tayo Huwag ganun, Mars. Wala dapat ganun. Sabi nga, sa Ebanghelyo, tumitingin kayo pero hindi nakakakita. Nakikinig kayo pero hindi nakakaunawa. Kasi, you just open your eyes and your ears to the things you want to hear and see. And then, totally disregard the rest. Huwag sanang ganon. Sana all ng pakikialam ng simbahan ay inyong tinitingnan. Gusto mo o ayaw man. Mga kapatid, ang pakikialam ng simbahan ay hindi naman talaga totally na pakikialam sa pamahalaan. In the end, pamahalaan pa rin naman ang magdidesisyon May sariling isip yan. Gayon din ang bawat tao. May sariling isip ang bawat Pilipino. Pero katungkulan ng simbahan, katulad ng ginagawa ng isang magulang na ipaunawa sa isang bata o sa isang anak niya na may sariling isipan ang mga bagay na hindi niya nakikita, ang mga bagay na hindi niya nauunawaan, upang siya ay maakay talaga sa kabutihan. At nang sa gayon, hindi siya nasusway o nadadala na lamang ng karamihan kahit mali na kadalasan. Mayroon nga pong nag-post, and let me alter it a bit. Nagalit lang ang presidente kay Vice President Lenny. Nagalit ka na din. Nagalit lang ang presidente sa mga pare at obispo. Nagalit ka na din. Nagalit lang ang presidente sa ABS-CBN. Nagalit ka na din. Nang hindi mo tinitingnan talaga at nire-research kung dapat ka nga bang magalit din. Parang okay lang sa kanya ang panghihimasok sa atin ng China. Sa'yo okay na din. Dati parang okay lang sa kanya na mga adik ay patay na lang ng ganun. Sa'yo okay na din. Ngayon sabi niya, ibabad yung face mask at yung mga kamay natin sa gasolina. Bikini man, gawin mo din. Isip-isip din. You see, mga kapatid, I assure you, hindi against ang simbahan sa gobyerno. Yan lang, hindi niya po pwedeng ipikit ang kanyang mga mata kapag may mga maliinang pamamalakad ito. In the end, pamahalaan pa rin naman ang magdedesisyon. Pero katungkulan ng simbahan na ang konsensya at ang isipan ng bawat mamamayan ay dapat formed and informed. Believe me,
hindi po ito madaling gawin para sa amin. Mas magiging komportable ang buhay namin kung hindi na namin papakialaman pa at pupunahin ang mga mali na nangyayari sa paligid natin. Kaya hindi po ito tungkol sa amin, kundi tungkol sa inyo, tungkol sa atin. Kaya sana po, unawain natin ang ating simbahan sapagkat ito talaga ay para sa pangkalahatang kabutihan. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, kung magkakagayon, ang sabi niya, which means kung ididilat ng tao ang kanyang mga mata, kung bubuksan lang talaga ng tao ang kanyang mga tenga, kung hindi niya papupurulin ang isipan niya. Ang sabi niya, then makikita nila ang dapat nilang makita, maunawaan nila ang dapat nilang maunawaan, maririnig nila ang dapat nilang mapakinggan, at sila'y magbabalik loob sa akin, tapos sila ay aking pagkagalingin. Ito rin po sana ang ating hangarin para sa bayan natin. And in this regard, tulungan natin ang simbahan natin. Amen. Okay, mga kayuti. O, yung ikli po talaga pala nito. So, hindi nga po talaga mali ang ating staff, na this is a really short episode. And probably this is one of the shortest po na nabigyan natin ng reaction. Although, what I remember, kay Father Fidel nga po, medyo ma-exceed din po, yung kanyang homily din the last time. I think this is the third video reaction po na binigay natin sa homily ni Father Fidel. And sa mga members po, and sa atin po mga kayuti na mga Katoliko, marami-rami na rin po tayong mga video reactions na nagawa patungkol po sa mga homily po ng mga pare. So, please check out our playlist about that. But anyway, mga kayuthi, for this particular topic, ito nga po ang patungkol sa homily ni Father Fidel as to, kumbaga, the issue on the separation of church and state na bakit lagi na lang na nakikialam ang simbahan. So apparently, Father Fidel is saying na, kumbaga, it's the responsibility na merong moral duty ang kaparian, ang buong simbahang Katolika sa Pilipinas na magpahayag ng kanilang damdamin. Dahil ito ay parang giya, ang pagkakasabi nga po kanina ni Father Fidel, ito ay parang isang magulang na nagbibigay lamang ng recommendation, ng advice sa kanyang anak, and ultimately, yung anak pa rin naman ang magde-decide, o syempre, in this case, yung mga parishioners pa rin naman po ang magde-decide kung susundin nila ang mga payo na binibigay o giya na binibigay ng mga pari. Although this is always very tricky, mga kayuthi, as to the idea nga po ng separation of church and state. Though obviously, ang atin naman pong estado ay sekular. Hindi po tayo pwede magkaroon ng state religion dahil nga po yan ay nakasaad na sa ating constitution. Pero hindi po ibig sabihin yan na hindi pwede magpahayag ng damdamin ang mga religious organizations sa ating bansa. So syempre, sa history natin sa Pilipinas, masasabi po natin na may impluensya po talaga ang simbahan, lalong-lalo ng Iglesia Katolika. Sa mga nangyari sa atin recently. So kung maalala niyo po, si Cardinal Sin ay isa sa mga strong po ng mga forces kung kaya't nagkaroon po ng bloodless na EDSA People Power. Even sa Amerika, mga kayuthi, kung saan nabase natin ang ating constitution, ng ating structures of government. Di ba po sa Dulyar, In God We Trust ay nakasulat. At kung susumahin ang kumbaga value system ng mga founding fathers ng Amerika, ano bang meron dyan? Christianity, Judaism, at saka humanism. So I like the phrase, of course, na nasabi kanina ni Father Fidel, na it's important to make a formed and informed na opinion o perspective sa mga bagay-bagay. But syempre, isa din sa mga setback po ng sabihin na natin pakikialam ng simbahan is yung delay natin dati sa pagkakaroon ng reproductive health bill na naging law na nga. Matagal din na pinotektahan ng mga conservatives po sa ating Kongreso at Senado. Isa pang issue dyan sa buong mundo. Kahit sa pinagmulan natin ng Katolisismo na Spain ay merong divorce, sa buong mundo, tayo lamang at ang Vatican City ang walang diborsyo pa rin po. At syempre, isa rin sa mga issues na ayaw ng mga tao sa uri ng pakikialam is yung endorsements nga po. Lalong-lalo na sa mga eleksyon, pag-endorso ng mga party list, mga particular na kandidato, mga kayuthi. So anyway, what do you guys think about this? So ito nga po ay still in line with the topic of politics. Dahil ang last episode nga natin is patungkol po sa politika. You can watch that video over there, that playlist over there. You can click subscribe, and I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.